Ay, ako yun. Ganon. O, paano siya talaga? Actually, nagsimula kami sa patikin-tikin. Ay, hindi Ay, na. hindi na. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby tawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga above na binitawan. Siyempre walang iba yan, ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Wednesday night hanggang 12 midnight tayo. Oras natin 11:31 na. Gising pa ba ang mga baby kong taga Mega at Metro Manila? At hindi rin magpapahuli ang mga baby kong nakikinig at mga ka-vibes dito sa ating FMR Philippines app. Mapalusyon, Visayas at Mindanao na nakatutok sa atin at nag-aabang pagsapit ng 9:30 ng gabi. At lalo dito sa ating main confessions. Maayong gabi sa inyong tanan. At tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At tayo rin ay naka-live dito sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Gloria Constantino Mesiano, hi DJ Ming, good evening, happy rainy Wednesday. Boss Noy. Adrian Sabroso. Bernard News, good evening DJ Main, advance happy birthday brother Giovanni Roa. And happy birthday John Hendricks, Jessa Noprada, Jobert Makainan, Mark Anthony Natividad, Angelina May Piamonte. Wow, sabay-sabay silang nagse-celebrate ng kanilang birthday. Maraming salamat dahil sinamahan niyo ko ngayong gabing ito kasabay ng inyong mahalagang araw. Boss Noy. Erwin Cuenco, nanliligaw DJ Main. Alam nyo, ito talagang si Erwin Cuenco. Mapa-TikTok ko man, lahat ng social media platforms ko, same lang ang lagi niyang sinasabi. Nanliligaw daw siya. O sige, manligaw ka na. Sige na, may choice pa ba ako? Sige, susuportahan kita, Erwin Cuenco. Be my girlfriend, DJ Main. Girlfriend agad? Kala ko ba nanliligaw pa lang? Daniel Yap, magandang gabi. Sabi ni Boss Noy, yes, gising na gising pa, ikaw ang kape ko bago matulog sa gabi. Grabe naman yon, hindi pa pwedeng gatas na lang? Para maging masarap ang tulog mo. At gusto ko ring batiin ang mga driver, mga tsuper. Basta driver, sweet lover. Kayo po ay mag-iingat kung kayo ay pauwi na sa inyong mga bahay. Nakapag-boundary na yung mga iba naman. Kahit ganito yung panahon natin, talaga namang nagsisikap pa rin magampanan ng kanilang mga trabaho. Kami ay saludo po sa inyo. Pero paalala lang na mag-iingat, lalo madulas ang kalsada. At grabe ang weather natin, talaga naman nakakaantok. Make sure lang na kayo ay may sapat na tulog. At sabayan mo ng kape. Tapos, kasabay pa ng pakikinig kay DJ Min, talagang gigising at gigising yan. Yang diwa ninyo. At sa lahat ng establishments, convenience stores, mga police stations natin, mga bus terminals, mga security guards natin na talaga namang kinikilig pagdating ng gabi. Kasi nakukumpleto na daw ang kanilang buong linggo. Ako daw ang kanilang ginagawang pampagising, pang-energy, happy pill. Maraming salamat po. At ito na, dumako na tayo. At alam kong excited na kayo, ganun din ako. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess?
Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, good evening sa'yo. Tawagin mo na lang ako sa Maika o tawagin mo na lang akong Maika. 28 years old, taga QC. Matagal-tagal na rin akong tagapakinig ng programa mo. By the way, belated happy birthday nga pala sa'yo, DJ Main. Madalas din akong magpunta doon sa lugar kung saan ka nag-celebrate ng birthday mo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa'yo, DJ Main. Dahil pakiramdam ko ay iba na itong nararanasan ko. May karelasyon ako ngayon na tawagin nating Paul. Mahigit 2 taon na kaming magkarelasyon. Nakilala ko siya sa aking trabaho. Sa unang tingin, parang perfect ang lahat. Sweet siya, maalaga, masarap magmahal. Lalo na pagdating sa kama. Marunong din maglambing. Palagi akong binibilhan ng roses at chocolates sa tuwing magkikita kami. Akala mo okay ang lahat, lalo na kung sisilipin mo ang mga social media accounts namin. Palagi kaming may mga sweet postings. Narito ang confession ko, DJ Main. Hindi ko alam kung mahihiya akong ikwento, pero halos gabi-gabi kaming naglalaro sa kama. Kung may pagkakataon sa umaga bago pumasok, sa sasakyan, sa banyo at sa sala. Minsan pa nga habang may Netflix, hindi na natatapos ang pinapanood namin dahil nauuwi sa initan. Sobrang wild sa kama. Gusto niya may role play. May times na gusto niyang may piring ako. Minsan naman, ipupwesto niya ako sa harap ng salamin habang may ginagawa siya sa perlas ko. Paborito niya yung ginigising ko siya sa paraan na gusto niya. Ginagapang ko siya habang tulog. Tapos bigla ko siyang lalaruin hanggang sa magising si Buddy. Ito ngayon ang problema ko, DJ Main. Yun lang ang meron kami. Puro init, wala kaming ibang bonding. Hindi kami nagde-date. Bihira kaming lumabas. Hindi kami nag-uusap ng mga plano sa future. Parang ang relasyon namin ay umiikot lang sa katawan, sa init at sa lust. Kapag nasa kama kami, feeling ko mahal na mahal niya ako. Pero pagkatapos nun, balik na sa cellphone o di kaya ay lalabas na lang bigla na hindi nagsasabi kung saan siya pupunta. Wala kaming usapang seryoso. Wala rin kaming us time or me time na walang halong init sa kama. Ang tanong ko po, normal ba ito? Na puro init lang ang nag-uugnay sa aming dalawa. Mali ba akong gustuhin ang mas malalim na koneksyon? Yung kahit walang init ay may lambing. Na kahit walang ungol ay may meaningful na usapan. Mahal ko siya pero ang sakit din kasi isipin yung wala siyang effort para sa akin bilang partner niya. Yung parang hindi mo alam kung may pupuntahan ba itong aming relasyon. Payuhan mo naman ako, DJ Main. Nalilito na din kasi ako from Maika. Pwedeng-pwede kayong makigulo sa ating main confession for tonight sa ating YouTube livestream 92.3 FM Radio Manila. Normal ba ito? Ang tanong ni Maika. Well, ang pagiging wild sa kama,
yung mga fantasy, ang pagiging bukas sa sexual connection, oo, normal yan sa atin. Lalo na kung parehong masaya at komportable kayo ng partner mo. Pero ang tanong dito ay, hindi lang kung normal ba ito. Dapat ang tanong mo is, sapat na ba ito para sa'yo, Maika? Kasi Maika, ang tunay na relasyon ay hindi lang puro init, hindi lang puro sex. Ang tunay na intimacy ay hindi lang naman nangyayari yan sa kama. Nangyayari yan habang kayo ay magkahawak ng kamay, sabay na nagkakape, magkayakap, sabay kayong nanonood ng movie, at hindi nagmamadaling maghubad habang nagsasaluhan kayo ng kwento tungkol sa future ninyo, pamilya ninyo, at yung mga pangarap ninyo. So wag mong maliitin ang gut feeling mo ngayon. Kung iyan ang nararamdaman mo, validated yan at tama yan. Kasi hindi ka naman magko-confess kung masaya ka talaga, di ba? May pakiramdam ka na may mali sa relasyon na meron kayo ngayon. At kadalasan, hindi tayo nagkakamali sa ganoong kutob. Kapag ang isang relasyon ay hindi nagbibigay ng emotional security, ng sense of future, at ng kahit simpleng effort na hindi sexual, ibig sabihin yan, hindi balance ang love. Baka convenience o convenient sex lang yan na disguise as love. Mali ba akong gustuhin ang mas malalim na koneksyon? Hindi, Maika. Hindi kailanman magiging mali ang humiling ng malalim. Hindi mali ang hangarin mo na maramdaman na mahal ka hindi lang dahil sa katawan mo, kundi sa buong pagkatao mo. Kaya tama lang na hanapin mo yung usapan na may saysay. Ang lambing na hindi kailangan sundan ng ungol. Ang presensyang hindi lang pisikal kundi emosyonal. At yan ang totoong pagmamahal at yan ang pure intention. So ngayon, ang magandang gawin mo, Maika, tanungin mo siya ng harapan si Paul. Yung walang lambingan, walang halikan. Straight to the point. Sabihin mo, Paul, saan ba papunta itong relasyon na ito? Ano bang tingin mo sa relasyon natin? Relasyon ba talaga o convenience lang? At anong nakikita mo? Anong tingin mo sa future nating dalawa? Para alam mo kung saan ka lulugar, Maika. Kasi baka ikaw lang ang nag-i-invest ng feelings, ikaw lang ang nagbibigay ng effort. Tapos ang ending, hindi pala kayo same page ni Paul. Nasayang lang ang effort mo, ang time mo na sana ibinigay mo na lang sa taong mas deserve ito. At kung iwas siya sa isasagot niya, kung hindi niya kayang sagutin ng diretso at totoo, kung puro liko at biro, ibig sabihin niyan, ayaw niya ng commitment. Gusto lang niya ng katawan mo. At yun ang totoo. Hindi nang makasama ka habang buhay. Mahal ko siya pero ang sakit. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay red flag rin yan, Maika. Dahil hindi lang katawan mo ang hinihingi ng puso mo, kundi atensyon, respeto, time at care. At kung lahat ng yon ay laging nauuwi sa init,
nasa isang mapanlinlang na komportableng relasyon ka. Masakit, pero yun ang totoo. Komportable kayo sa kama, pero hindi sapat ang kama para magtayo ng bahay. Hindi sapat ang lust para itawid ang pagmamahal sa habang buhay. Alamin ang difference ng minamahal at ginagamit. Kasi kapag mahal ka ng isang tao, aayusin ka niya, hindi lang huhubaran. Kapag mahal ka niya, hindi lang siya mag-iinit sa'yo. Magpaplano siya para sa'yo. Lust will always fade, Micah. Pero kung wala kayong pinanghahawakang lalim, ay walang matitira pag wala ng init. Walang masama sa pagiging sensual, pero kailangan may direksyon. Lalo ikaw ay 28 years old na. Hindi ka na bata para makipaglaro pa at para aksayahin yung mga oras at energy mo sa isang taong mali. Minsan tama naman yung pagmamahal natin, yun nga lang na ibibigay natin sa maling tao. Ang sensualidad ay parte ng relasyon pero hindi ito ang dapat maging pundasyon. Parang bahay na puro pinto pero walang haligi. So, babaksak din ito. Walang nagpapatibay. Lulubog din ito. Matatangay din ito ng baha. And Micah, you deserve peace, hindi lang passion. You deserve hugs na walang kapalit na favor. You deserve date na may effort. Hindi lang kuwiki sa CR. You deserve kamusta ka na kahit walang plano mamaya. Ang taong tunay na nagmamahal, gusto kang kilalanin niya ng buo. Hindi lang ang katawan mo, kundi pati takot mo, trauma mo, ugali mo, pangarap mo at pamilya mo. Hindi mo kailangan pilitin ang isang lalaking hindi kayang makipagrelasyon sa labas ng kama. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa isang mundo kung saan hindi ka talaga nilalapitan kundi kinagapangan. Mahal mo siya. Pero mahal mo rin ba ang sarili mo? Baka kasi sa sobrang pagbibigay mo ng init, unti-unti nang nauubos ang apoy mo para sa sarili mo. Ikaw lang din ang kawawa. Ikaw lang din ang mauubos. Ikaw lang din ang masasaktan sa bandang huli. Love doesn't just happen in moments, Micah. Love should also sound like laughter, conversations, and promises, even in silence. Pag nilagpasan mo yung init, doon mo malalaman ang tunay na pagmamahal.
At kung pinipilit mong gawing relasyon ang isang bagay na clearly sexual connection, para kang sumusubok magtimpla ng kape na gamit lang ang asukal. Matamis sa una pero hindi totoo. Maika, hindi mali magmahal. Mali lang minsan kung sino ang pinipili nating mahalin. Pero it's never too late to love yourself more than anyone else ever will. Love without effort is just a moment. Love with intention becomes forever. Kaya may kapag-isipan mong mabuti, tama pa ba itong relasyon na ito? Kasi kung magsistay ka dyan, mas sinasayang mo lang yung time mo na sana binibigay mo sa taong deserve ng pagmamahal mo at deserve mong mahalin ng buong buo. Kaya much better kausapin mo na directly, straight to the point si Paul. At kung ano man ang isagot niya, expect the unexpected? You ready? Doon ka magdesisyon para sa ikaka-peace of mind mo at para sa ikakasaya mo. Maraming salamat, Micah, sa pag-confess mo kay DJ Main. At sana nakatulong ako sa'yo para mabigyan ng linaw yung mga bagay na gumugulo sa iyong isipan at sa iyong feelings. At sa mga gusto mag-confess kay DJ Main, pwedeng nyo ipadala yan sa ating sa ating Facebook page. 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat, Dental Clinic, Herticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Piazza Fruit Game Apple to Apple, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, at pwede nyo follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na main nyo. At dito sa favorite nyo, lahat ng ating social media platforms, same. Pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At sa lahat ng mga Android user dyan, i-download nyo na ang aming app kung wala kayong radyo. Nang sa ganun, lagi nyo kaming mapapakinggan anytime and anywhere. Pumunta ka lang sa Play Store at hanapin ang FMR Philippines. Another main confession na naman ang ating natapos for tonight. At maililook forward pa rin naman tayo ulit bukas. Kaya samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. The Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa inyo na, good night, baby. I love you. Minsan, hindi mo alam kung may patutunguhan pa ba o pinapatagal lang kasi maginhawa, masarap o mahirap lang pakawalan. Pero habang tumatagal, hindi na lambing ang nararamdaman mo, kundi tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan mo titiisin ang ganitong setup? Hanggang kailan mo ipaglalaban ang taong hindi mo rin alam kung kasama ka sa plano? Hindi lahat ng matagal totoo. Minsan, matagal lang kasi
hindi mo kayang umalis.